Pero ano nga ba ang pagkakaiba nito sa pagpuputa? Mic check 1, 2. Tulog na ba ang mga bata? Si Salome Salvi ay isang adult content creator at artista ng Viva Max, isang Philippine-based streaming platform na kilala sa paggawa ng mga pelikula at mga seryeng sensitibo at sexual ang mga tema. At ngayon, ayon sa ilang mga netizens at media personalities, si Salome raw ang bagong muka ng henerasyon ng feminism sa Pilipinas. Hindi ito simpleng usapin ng personal choice or artistic freedom. Ang issue sa isang bansang konserbatibo, reliyoso at may matibay na pananaw sa moralidad. Paano nga ba natin pinipili, pinag-iisipan o hinuhubog kung sino ang modelo ng makabagong babae? I've always been creative. I've always been into visual art. So yung love ko for visual art and yung parang creative hunger na nafe-feel ko, parang napupunan yun nung porn. Mula pa lang sa kanyang background, hindi typical si Salome Salvi. May fine arts degree siya mula sa University of the Philippines. Trained siya sa visual arts, painting, media, and performance. And para sa kanya, ang adult content ay hindi lang basta kabastusan. Kung hindi, isa itong anyo ng creative expression. May mga sumasang-ayon. Empowered, independent woman siya, kaya siya mismo ang may control sa katawan niya. May body, may choice, ika nga nila. Pero hindi lahat kumbinsido. May iba ring nagsasabing ginagamit lang niya ang empowerment para i-justify ang pornografiya. Kaya nga ba ng isang tao na irepresenta ang buong hanay ng kababaihan? Ano ba ang feminism? Feminism is defined as the advocacy of women's rights on the basis of the equality of the sexes. Feminism is about choice, autonomy, and the equality of women and men. Pero sa ating lipunan, dito tayo nagkakaiba ng pananaw. Dahil kapag ang piniling landas ay sexual in nature, lalo na kung kumikita ka sa pagbebenta ng malalaswang content, nagkakaroon ng moral conflict. Excuse me po, pero ano nga ba ang pagkakaiba nito sa pagpuputa? Kaya habang may humahanga sa tapang at authenticity ni Salome, marami pa rin ang tumututol o napapadalawang isip sa posisyon at mga opinyon nito. Hindi dahil babae siya, kung hindi dahil hindi malinaw kung siya nga ba talaga ang tamang muka ng pinaglalaban para sa kababaihan o kung ginagamit lang siya bilang isang simbolo ng mas malawak at mas mapanlinlang na layunin. Salome Salvi has every right to tell her story, but we as a society also have the right to ask, anong klaseng mga palabas ang ipinagmamalaki natin? Sino ang nararapat na modelo ng female empowerment? At anong uri ng kinabukasan ang binubuo natin gamit ang ganitong content para sa susunod na henerasyon? Mga kapinat, this isn't about cancel culture. Ito ay mga tanong para ipaalala na bawat malayang kilos ay may mabigat na kahihinatnan. At kung nais natin na maiparating ang magandang mensahe ng kalayaan, dapat alam din nating lumugar sa ating mga pinaglalaban.